Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina, simulan natin banal na misa upang natin makita ang nilalandas ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Unang linggo na Adbyento, tayo natitipon ngayong araw ng Martes upang makita natin ang nilalandas ng Diyos, upang ang araw mabuting balita ay siyang maging pamantayan, pinanununtunan natin sa buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng kalooban na di masaglak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiirali niya sa kanyang pamamahala. Manirahan ang asong gubat sa
piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw na banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging magniningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal sa sagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, manabahan ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahabag. Sa kanila'y tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sabat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga lagad at sinabi na di naririnig ng iba,
Mapalad kayo sapagat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo malalim ang dating nito para sa mga alagad, ang mga pinahayag na ating Jesucristo, pero tunay ngang may angking katotohanan ang lahat ng binabanggit na ating Jesucristo upang ang mga tao sa bandang kanilang pagnilinilay mula noon sa kanilang pagmamasido, pagtunghay nila sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, na pagtanto nila ang kahulugan at kahalagahan ng mga binitiwang mga salita ng ating Jesucristo na binabanghay ngayon sa panulat ni San Lucas. Nanampalataya si San Lucas sa kanyang mga salita at ipinahayag niya kung ano ang nilalaman ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Jesucristo. Naging matindi ang dating ng mga bagay nito sa mga alagad at kanilang pinagnilayan, binalikan ang mga pangyayari sa buhay nila kapiling si Jesus, at syempre binanghay nila at iniisa-isa nila ang mga salita ni Jesus at ang kahulugan at kalagahan na ito. Unang bahagi ng ating mabuting balita ay ang pahayag sa mga mangmang at matatalino, at ang lahat ay ipinahayag sapagkat inilihim sa mga marunong at pantas ang mga bagay na ito. Marami ang mga lihim, pero lihim na ito'y nabubunyag ang tungkol sa Diyos, ang lahat ng pagpapala ng Diyos, ang lahat ng tumutupad sa kalooban ng Diyos. Pero ang mga matataas, marurunong, hindi sila tumitingin sa ganitong mga bagay. Ang kanilang nasa puso't isipan, ang kayamanan, karangyaan, estado nila sa kanilang lipunan. Pero ang may kinalaman sa Diyos, siya ay sa tuturing ng mga mangmang, sa tuturing na walang kapararakan, walang pagpapahalaga, walang pagkilala. Yun ang pagtunghay ng ating Jesucristo sa mga taong ito. Pero hindi nagbibigay ito ng pagsuko kung hindi marapatin nawa sa kanilang pakilala kay Kristo ang kanilang pagiging marunong sa salita ng Diyos. Kaya sa ikalawang bahagi, ipinahayag ito ng ating Jesucristo at masinsinan niyang ipinahayag ito sa kanyang mga alagad upang ipahayag na siya'y nagiging saksi sa lahat ng bagay tungkol sa Ama, at ito ang dapat na malaman nila upang ipakita, ipadama at palasap sa kanila ang tunay na kahulugan ng buhay. To make a more meaningful way of life, listen to Jesus because He speaks about the God the Father. Upang sabihin ng ating mabuting balita, ayon kay San Lucas, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. At patungkol ito sa mga alagad, sapagkat ito yung mga pahayag ng ating Jesucristo mayaman sa kahulugan na hindi ito nakikita ng mga tinaguriang marurunong at mga pantas, kundi ng mga taong ang walang hinahangad kundi ang Diyos sa kanilang buhay. Patuloy silang nanalangin at nagpapahalaga sa buhay pananampalataya, sapagkat ang marurunong ang mga pantas, ang kanilang tinutunghay ay ang kanilang kayamanan at ang karunungang taglay sa lipunan at ang kanilang estado sa buhay sa lipunan na sasabihin nila nakakaangat sa buhay na ito, kaya hindi na makikita ang lahat ng mga ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito'y pagbabalik tanaw ng mga alagad
tama sa buong buhay ni Kristo. Ang kanyang maipinaliwanag, ipinahayag, ang kanyang pagiging saksi sa mga buhay pananampalataya ay upang makita natin na siya'y nanggaling sa Ama. At ano ang kahulugan ng mga bagay na ito sa salita at sa gawa ni Kristo, na kung makikita natin siya, maririnig ang kanyang mga salita, tunay nga ang lahat na ito ay galing sa Ama. Kaya wala nang iba pang wala nang iba pang nagpapahayag tungkol sa Diyos Ama maliban sa ating Panginoong Kristo na ito'y nalubos niya sa kanyang buong buhay. Pinaliwanag niya ang lahat-lahat noon hanggang sa kanyang pagpapakasakit sa kamatayan sa krus, upang sa muling pagkabuhay na pinagpahalagaan ng mga lagad, ang mga bagay na ito ay nagiging kanilang palatuntunan at panuntunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para ipahayag sa bandang huli na ating mabuting balita, ang mga bagay na kanilang nakikita at naririnig na totoong may kadalisayan, totoong tunay na hindi ito nakikita, hindi ito naririnig, hindi ito nila napapakinggan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, upang sabihin na ating Panginoong Kristo, oy mga alagad, maswerte kayo, at mga bagay na ito na lihim sa iba sapagkat ayaw nilang makita ang inyong nakikita, ayaw nilang marinig ang inyong mga naririnig, pero kayo, ang lahat ng ito'y nakikita ninyo at naririnig ninyo ang pawang katotohanan sa buhay pananampalataya. Bigyan natin ng magandang sentro itong ating mabuting balita ngayon. Saan ba tayo pupunta pa? Ano ang patutunguhan natin sa isang maliwanag na ating uri ng buhay, patutunguhan nating buhay na walang hanggan at kinalalagyan natin ngayon sapagkat tinatanggap natin ang maraming pagpapala ng Diyos sa kanyang paggabay, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagpapatawad, at sa kanyang lahat na nagiging makahulugan sa buhay ng Diyos sa ating buhay at pamumuhay. Listen to the Lord. Be a part of His life here on earth. At ang pahayag niya ay tunay na maging palatuntunan sa buhay na ito. Kaya sa pagdiriwang ng banal na misa, malaki ang nagagawa nitong tulong para sa atin. Nagiging tunay na gabay ang mabuting balita upang mapanuntunan tayo at maging palatuntunan sa ating buhay upang sabihin tayo higit na nakakakita ng ipinapahayag ng Diyos para sa atin. Tayo higit na nakaririnig sa mga dapat nating mapakinggan at oo nga, abala tayo sa binibigay ng makasanglibutan ito sa galaw ng mundo, pero higit pa tayo nakalaan tayo sa lahat ng ating nakikita at sa lahat ng ating naririnig. Nawa, may kadalisayan ng puso't kalooban sa bawat pagdinig nating nakakaunawa, sa bawat nakikita nating tunay na larawan ng Diyos sa buhay sa balat ng lupa, upang sa gayon makita natin ang nilalandas ng Diyos sa mga nating kinabukasan sa patutunguhan nating buhay na walang hanggan, upang lalo nating dakilain ng Diyos sa palatuntunan ng ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Makabanali, kaligan dumulog tayo sa Diyos upang nating makita ang ipinakikita niya sa atin at marinig ang lahat ng ating dapat mapakinggan sapagkat dalisain at dakilang pag-ibig ng Diyos siyang nananahan sa ating puso't kalooban. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari, laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway higit na magpagtuunan ng pansin ang mga pangailangan
pangailangan ng mga pinakaabang mamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang puso at kalooban natin nagniningning sa kadalisayan ng pag-ibig ng Diyos sapagkat pinakikita niya sa atin, pinadadamasan niya sa atin at narinig natin ang kanyang mga salitang nag-uumapaw sa puso at kaloobang nagbibigay dalisay at katarungang pagtahak sa buhay sa ibabaw ng lupa. Kaya Ama, digin mo nawa itong aming ibig pahayagan ng iyong dakilang pag-ibig na maging alituntunin namin at patakaran sa buhay, manahan ka sa amin palagian. Kaya ang lahat ito aming pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na iyo'y pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso, buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis ng mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, na aming Santo Papa si Elias, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Makasunod nawa tayo sa kalooban ng Diyos sa lahat nating nakikita at napapakinggan upang lalong pagtibayin ang buhay pananampalataya sa Diyos. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Pinasokristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo sa dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may matibay na pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusun po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar sa ating pong panalangin at pagtatanod. At sa bandang huli, ito rin magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating pong banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecelitanis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi determino, nobis donet in patria. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paghamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nahihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestatis Dei. Omni reclamentum in sea bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quaesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kansinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.